So, eto na nga mga sangkay, nagsalita na po ang Malacanang tungkol po dito sa mga korap na mga opisyal. Ano ba? Marami ba siyang o marami bang ipapakulong sila Pangulong Bongbong Marcos? Hello guys, this is me, I'm back. At ito, pag-usapan lamang po natin itong aksyon ngayon ni PBBM tungkol po dito sa mga korap na mga opisyal. Maganda pag-usapan itong mga sangkay kasi nga po, yung gigil ng taong bayan ngayon sa mga korap na opisyal talagang malala, no? At buti nga may pangulo tayo ngayon mga sangkay na may bayag po talaga yung kayang sumupil sa mga korap na ito na matagal na pong nagahari. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay malapit nang makarating sa 2 million subscribers dito sa YouTube. Kaya naman sa mga nanonood dito sa YouTube na hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Okay. Eto nga po, mga sangkay, ang sagot. Sinagot ng Malacanang ang hinain ng taong bayan hinggil sa mga umano'y may kinalaman sa malawakang korupsyon sa Pilipinas. Partikular na ukol sa isyu ng anomalya at irregularidad ng ilang flood control projects sa bansa. Okay. Maganda tong linawin nila mga sangkay kasi yung mga kababayan po natin, naloloko po nito mga DDS na mga pinapakalat nila na wala daw pong gagawin ng Malacanang. Alam nyo, sabi ko nga, magiging inutil sila PBBM dito kung hindi nila tatapusin ng laban na ito. Magiging inutil sila kasi nga, inumpisahan nyo tapos di nyo tatapusin, di ba? Wala kayong mapapahulong. Ano yun? Ang mangyayari lamang para po silang kagaya ng last administration. Puro lang pang-i-expose, walang ginawang pagpapakulong, 'di ba? Ngayon, ito ang sagot. Tingnan na natin mga sangkay. Sabi po dito, ibinahagi ni Attorney Claire Castro sa isang press briefing ng Presidential Communications Office or PCO nitong Martes ang pahayag ng palasyo sa nasabing issue. Ito merong pahayag ang palasyo sa sinasabing issue. Sabi po ng Malacanang, kalma lang. Hindi po kasi ito nadadaan sa agad-agaran. Siguro bilang lawyer na ako ay mismong humahawak ng mga kaso at ako po ay humaharap sa mismong sa korte. Kaya alam ko kung paano ba magpresenta ng isang ebidensya. Hindi ito nadadaan sa pabilisan. At kung ito man ay mapapabilis, napakaganda ng numero. Maraming nasampa sa korte pero kalaunan na-dismiss po lahat. Ano po ba ang mas hindi nyo tatanggapin? Nakapagsampa ng maraming kaso pero na-dismiss po lahat dahil hindi hinog at kulang ang ebidensya? Tama nga naman mga sangkay. Pag mabilis, sabi pa nga, pag mabilis mga sangkay, mas nagkakaroon po ng, ano ba tawag dito, kakulangan ng pagsasubmit ng mga ebidensya, no? Ika nga, pag mabilis, madali lang din pong mawala, 'di ba? Dito, mga sangkay, sisiguraduhin, kumbaga, ang sinasabi ng Malacanang, sisiguraduhin nila na hindi na po makakatakas itong mga magnanakaw. Pero ang sabi po ng 'di ba? Ang sabi ni Remulla, tutuloy-tuloy nila yung trial para mas mapabilis, 3 to 4 months may makonvict na. May makulong na talaga mga sangkay. So, kapag nangyari yan, first time sa kasaysayan ng Pilipinas, na may ganun. Akalain mo. Kasi ito, nanggagalaiti yung taong bayan. Gusto po talaga may mapanagot na Inilahad din niyang hayaan na ng taong bayan ang Independent Commission for Infrastructure or ICI sapagkat mayroon naman umanong
itong pangako hinggil sa pagsasampa ng kaso sa mga taong may kinalaman sa nasabing korupsyon. May ano dito mga sangkay yung yung taong bayan, may kahilingan eh. Gusto nila na gusto ng marami na maging transparent yung live mismo yung isinasagawang hearing. Pero, mga sanggay, ang tingin ko naman dito, kasi kahit ako gusto kong i-live yon, gusto kong malaman po natin ano ba ang update sa mga hearing ng ICI. Kaya nga lang, ang iniisip ko, alam naman po natin kapag naisasalabas ng information, nagkakagulo bigla ang Pilipinas. Alam mo, may mga, halos everyday may pasabog, di ba? Halimbawa na lang, yung mga substandard hearing ng hearing ng Senado at saka House, di ba? Madali pong pumutok at kapag pumutok siya mga sangkay, talagang napag-uusapan. At delikado dito, ang tingin ko dito, delikado ang buhay ng mga miyembro ng ICI. Kasi posible na balikan sila ng mga taong ito. Pwedeng balikan sila mga sangkay ng mga nasabing mga tao na involved. Halimbawa, pumutok ang pangalan ni ganito. Diba? Pumutok ang pangalan ng isang kilalang buhaya dahil sa hearing ng ICI. Tapos alam na niya yung kahihinatnan niya. Pwede niyang takutin. Itutumba namin yung pamilya niyo. Itutumba namin yung ganito niyo. Kasi nga po, hype na hype sa social media. No? Hype na hype eh. Yung iba nga, di ba, private nga lang. Private yung hearing sa korte, pero nagkakaroon pa ng takutan. How much more ito? Ito mga buhaya po ito eh. Hayaan po natin ang ICI na bumuo ng kanilang investigasyon at kumpletuhin ang dokumento. At pangako naman po nila, after a week, or rather week 4, ay makakapagsampa na sila ng mga kaso o makakapagrekomenda ng pagsampa ng kaso. Hayaan po lang natin silang makapag-ipon ng mga dokumento at mga ebidensya para po mas matibay ang mga kasong isasampa. So yun lamang po sa taong bayan. Huwag po kayong mainip dahil sinimulan na po ito. Kung sabi nga natin, kung hindi ito sinimulan ng Pangulo, hindi ito, sino ang magsisimula? Kung hindi ang Pangulo nagsimula nitong pag-imbestiga, sino pa kaya ang pwedeng mag-imbestiga? Exactly. Ito lang naman ang lagi kong sinasabi. Ang Pangulo natin ang nagsimula nito. Wala pong iba. Not even the Dutertes, Arroyo, or kung sino mga naging Pangulo ng Pilipinas. Tanging si BBM lamang po ang nakagawa nito na makapag-imbestiga. At talagang kalagkarin itong mga may mga kinalaman. Isipin nyo, pati si Martin Romualdez na pinsan ni BBM, kung hindi ako nagkakamali, pinsan buo eh. Ngayon, may sabit eh. Kaya ngayon, kabilang siya mga sanggay sa pinapatawag ng ICI. Pero ang mungkay ko nga dito, in case na may ebidensya laban po kay Romualdez, no, kung talagang masasabi nating may kinalaman siya, hindi siya dapat gawing state witness. Dapat siya makulong kung involved siya dito. Kagaya ni Zaldico. Diba? Na marami pong ebidensya. Mga sangkay. Saan pa ni Yusek Castro? Nasimulan na po ito. Hintayin na lang po natin ang magandang magiging trabaho ng ICI para po mas maganda din ang kalabasan at maging resulta nito. Matatandaang ilang personalidad na rin ang nagpahayag ng kanilang panawagan patungkol sa pagkakakulong ng mga taong nasa likod ng malawakang korupsyon sa flood control projects. Ako man, mga sangkay, gusto ko talaga na mapakulong itong mga ito. Dahil mga walang puso. Mga walang puso talaga. Isipin mo pera ng taong bayan, nilustay. Anak ng tokwa yan. Ginamit sa mga walang pampamilya. Pera ng taong bayan dapat sa mga projects. Ang ganda ng Pilipinas ngayon. Kung ang mga proyekto itong mga proyekto na isasagawa ng naaayon sa plano. Kung hindi na nanakaw ang pera. Pero ngayon kasi, anak ng tokwa, buti nga yung Pangulo natin, may bayag, hindi lang po pag-i-expose ang ginawa. Dati, mga sangkay, in-expose lang. Walang ginawang aksyon. Ayun, ang nangyari. Tuloy ang ligaya, tuloy ang biyaya ng mga loko. Diba? So ngayon, abangan natin ang magiging resulta nito.
Basta, relax lang daw po tayo, mga sangkay. Nakikita naman po natin ang proseso. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ako excited na ako, mga sangkay, na may mga dadamputin na mga buhaya eh. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito kayo sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.